Hello everyone at welcome sa ating video tutorial para sa ating PHP programming language. So for this one, itutuloy lang natin ang ating discussion regarding sa kung paano tayo gagawa ng ating login page using PHP and MySQL. So kanina, gumawa tayo ng ating PHP code upang matest natin kung yung username ba na in-input ni user is existing sa database natin. So gumawa tayo ng query na kung saan itinetest out natin kung yung username or yung email address na tinype ni user doon sa form natin is existing ba sa database natin. So, doon sa query na yon is bibilangin natin kung ilan yung lalabas na output. Okay? So, if yung output niya is more than 0 or greater than 0, ibig sabihin na nasa database yung record ng username niya. Pero kapag wala or 0, wala siyang nakita as an output, so dapat ang i-display niya is record is not yet in the system. Okay? So now, ang gagawin natin after checking for the username, okay, iti-check naman natin ngayon yung buong credentials niya, which includes yung ating username or yung email at yung ating password. Okay? So, para gawin natin yan, ang una natin ang gagawin natin is ipo-pull out natin yung record sa database. So, pull out the records in the database. Okay, so ito na yung time class na kukunin na natin yung record ni user mula doon sa database. So, since na-confirm na nga natin na existing yung kanyang username o kaya yung kanyang email address. Okay? So, ang gagawin natin is gagawa tayo ng looping statement using the while loop. Okay? So, while, and then, gawa tayo ng variable dito na row, at siya yung variable na magbabasa sa lahat ng mga fields na ilalabas ng database natin. So, again, itong row, ang magha-handle ng mga fields, which is ito, si username, email address, or kung ano pa mang mga fields mula sa database, papunta dito sa ating PHP. Okay, so, using the function MySQLi fetch assoc. Oops. Okay, so kukunin niya yung record mula sa database natin papunta dito sa PHP. Okay, so para mailabas natin yan, kukunin natin yung query natin kanina, which is eto. Okay, si query user. So, query user. Okay, then gagawin natin is i-output, okay, lahat nung kinakailangan nating field. So, ang gagawin natin is gagawa muna tayo ng variable na mag-hold ng mga value na in-output natin sa database. Okay, so say for example, out username. Okay, so i-out natin ang username. So, gagawin nyo class is type in the variable row. Okay, and then yung ating pinaka name for the field na nasa database natin, which is kung titignan natin ang database, yung username natin is katumbas ng username sa database natin. Okay? So, username. And then, so same lang din. Out. Out natin ng email. Okay? So, variable row. And then, yung field na nasa database natin for the email, so which is email address. Okay? And then, yung pangatlo, kukunin din natin yung ating password. Okay na? Ang field niya is password. Okay? So, variable out password is equals to the row and then yung ating field sa database na password. Okay? So, after nating ma-pull out lahat ng record na yan, ang next na gagawin natin is iti-test out natin yung mga variables na to mula dito sa database at ipagtatama natin doon sa input ni user, which is ito
class yung mga input ni user. Okay, so this is the user's input. Okay, from the form. Okay, eto yon. So, ang gagawin natin, so sa labas ng ating while loop, gagawa tayo ng conditional statement. Okay, so from the conditional statement, ang gagamitin natin is yung variable natin from the database. So, i-out natin. So, out username variable, this one. And then, check natin kung equal ba doon sa user's input. Okay, which is yung ating variable user. Okay, variable user. And then, since kung mapapansin nyo, class, yung login kasi natin is tumatanggap tayo ng parehas na username o kaya email address. Kaya pagdating dito sa pagtetest natin, ang gagamitin natin, gawa pa tayo ng isang parenthesis, gagawa tayo ng or, okay, na ang i-out naman natin is yung ating email, okay, na equal doon din sa user's input. Again, itong user variable user natin ay galing sa input mula sa form na kung saan tumatanggap tayo ng parehas na this one is galing sa ating username or email address. Okay? Kaya ang test natin dito is dapat dalawa din. So, isa para sa username at isa para sa email address. Okay? And then, of course, dadagdagan din natin yan dahil dapat match yung credentials niya for the username or the email address. And then, dapat pati sa password ay mag-match. Okay? So, yun nga lang class, kapag in-out natin yung ating password, okay? And then, kung makikita nyo dito sa database natin, ang magiging value niyan is yung encrypted password, okay? So, there's no way na mati-check natin sa ngayon yung magiging, yung tinype ni user against dito sa database natin kasi nga encrypted, okay? So, anong pwede natin gawin nang sa ganun is ma-verify natin yung password. So, ang gagawin natin class is gagamit tayo ng function na password verify. Okay, so itong password verify ang magde-decrypt ng ating password na naka-encrypted. Okay, so ang gagawin lang natin is una, i ilalagay lang natin dito yung password na in-input ni user. Okay, so represented by password. Okay, again, ito yung password na in-input ni user. And then, yung pangalawang parameter doon sa loob ng password verify is yung password na nasa database which is yung out password. Ito. Okay, ito yung password na nasa database. Ipagbabangga lang natin doon sa user's input using the password verify. Okay? Now, kung okay na tayo dyan, i-test out natin yung ating output. Okay? So, if maging true yung statement natin dito sa conditional statement natin kasi nga equal yung username or yung kanyang email at yung kanyang password. So, mag-notify tayo dito na user credential is valid. Okay? Kasi nakasave na sa database. But kung wala pa sa database natin, ang ino-notify natin is notif. So, credential is not valid. Credential is not valid. Okay? Or other term na lang, pwede nating sabihin, username or email and password is incorrect. Okay, so ganyan na lang kaikli para alam ni user na mali yung kanyang email address or username and yung kanyang password. Okay, so run natin to sa ating browser. Okay, and then
login tayo using yung credentials natin na una is hindi muna magma-match sa ating database. Okay, say for example, si Kath. Okay, then any password. Okay, random password. So, username and email or password is incorrect. Then, kapag halimbawa, tama using unahin natin ang ating username. Okay, then yung password natin for the user Kath is 1234567 8. So, login natin. So, user credential is valid. Ibig sabihin, nakita niya si Kath. And of course, yung password is nag-match sa database natin. Okay? Then, what else? Yung email address naman. Okay? So, yung email address na gagamitin natin is yung kay Kath at ymail.com na nandito sa database. And then, for the password, it should be 1234567 8. So, dapat makalagin tayo. Okay? So, user credential is valid. Ibig sabihin, valid yung credentials at nakikita sa database yung credentials na in-input ni user. Okay? So, kung okay na tayo dito, class, so kung valid naman yung credentials na in-input ni user, the next one na gagawin natin is gagawa tayo ng tinatawag nating session. Okay? So, dito sa loob, kapag okay na tayo, so gagamit tayo or tatawag tayo ng session. Okay? So, this will be a separate topic naman sa susunod na video natin. But for this one, so i-declare lang muna natin yung session dito sa ating PHP code. Okay? So, paano natin gagawin yan? Ang gagawin natin, class, is using the session. Okay? And then, the session method. Then, any name. Okay? Any name for the session na gusto ninyo na gagamitin natin sa mga susunod na pages natin is ito yung i-declare natin. So, say for example, ang gusto ko dito is the username. Okay? So, since username ang gagamitin natin as the session, so ang i-out natin or ang gagamitin nating variable for this one is itong session na nasa database natin o kaya itong user's input na variable. Okay? So, gamitin natin to as the user. Okay? So, once again, class, so kung ano man ang itatype ni user dito sa database natin at maging okay sa lahat ng verification niya. So, sa session name, dito itatago or dito i-hold yung value niya sa susunod na pages. So, once again, i-discuss natin yan sa mga susunod na video. Okay? Then, after that one, is ipupunta na natin si user doon sa next page na kung saan ba siya dapat pumunta since successful na yung kanyang pag-login. Okay? Ang gagawin natin, class, is gagamit tayo ng header. Okay? Header function is ito yung magdadala sa atin doon sa particular page ng HTML natin. Okay? So, using the double quotation and then location. Then, of course, yung pangalan ng page na kung saan natin dadalhin si user. Okay? And then, of course, this one will be exit. Okay? So, for now, class, puputulin ko muna kayo for this video tutorial. And then, the next video na pag-uusapan natin is kung paano natin gagamitin ang session at para saan nga ba itong session natin using the PHP. So, once again, so sana may natutunan kayo for this video and let's see once again dito sa next video tutorial natin.